Gusto mo akong labanan para mapatunayan mo kung talagang malakas ako, hindi ba? Pagsisisihan mong sinalinan mo pa ako ng dugo mo. Hindi niya mauubos ang lahi ko. Marami kami. Kami ang pinakamalakas na babaeng aswang. Hayop kayo. Papatay ko kayo lahat. Kahit gano'n pa kayo karami. Tatapusin ko na talaga ang mga lahi ninyo. Yeah! Pumunta ako ng ibang bansa upang bigyan ng magandang kinabukasan ang aking pamilya. Ngunit nabalitaan ko na lang na sila ay nawawala. Umuwi ako upang mahanap sila at mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng anak ko at ng aking asawa. Iniwan ko ang aking trabaho sa Japan bilang isang tagagawa ng mga kutsilyo. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad. Ako nga po pala si Diego at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kuya Diego, buti naman po nakarating kayo. Kumusta naman po yung biyahe ninyo? Maayos naman. Medyo may jet lag lang ako dahil sa biyahe. Kumusta na ba ang shop natin? Maayos naman po. Marami pong bumibili ng paninda nating kutsilyo para maibenta rin nila. Dati nung umuwi ako, nasa pintuan pa lang sinasalubong na ako ng aking anak at asawa. Nakakapanginayang lang ngayon. Pasensya na po talaga sa nangyari. Nung panahon na nawala po yung mag-ina ninyo, wala po ako rito eh. May ginagawa po kasi ako nun sa eskwelahan. Wala ka namang kasalanan sa nangyayari. Habang nag-uusap kami ni Kevin, nakita ko si Aling Vina na papalapit sa shop. Nagulat naman ang matanda nang makita niya ako kaya mabilis siyang naglakad papunta sa kinaroroonan ko. Diego, nakauwi ka na pala. Opo, kakarating ko lang po, Aling Vina. Alam namin na masakit sa iyong mga nangyari. Pero dito sa baryo, hindi lang naman ikaw ang nawalan. Maraming mga pamilya dito nasira. Dahil sa aswang na yan, marami siyang batang pinatay at mga kababaihang walang kalaban-laban. Mga aswang po? Oo, tuwing sasapit ang gabi, may malakas na aswang na nambibiktima ng mga tao. Hindi ba nabanggit ni Kevin sa'yo na aswang din ang kumuha sa pamilya mo? Hindi ko pa po sinasabi dahil gusto ko po sana siyang magpahinga muna eh. Pasensya ka na ha. Kung inunahan pa kitang magsabi, alam mo marami tao ngayon ang takot na takot dahil sa aswang na yun. Marami ding nagsasabi na baka bagong yanggaw ang aswang kaya sobrang agresibong pumatay ng tao. Wala na po tayong magagawa. Wala na ang mag-ina ko. Kaya ako umuwi upang makahanap ng ebidensya at mapigyan sila ng hustisya. Wala kang mahanap na ebidensya dahil aswang ang may kagagawan sa kanilang pagkawala. Aling Vina, hayaan na lang po muna natin magpahinga si Kuya Diego. Pagod po kasi siya sa biyahe. At malamang namang problema rin siya sa nangyayari. Naunawaan ko naman yun. Sige na po, kailangan ko na pong magpahinga muna. Kulang pa ho kasi ang tulog ko eh. Sige, maiwan na kita. Magpakatatag ka, Diego ha. Kilala kita. Mabuti kang tao. Inaamin kong nagulat ako nang malamang may aswang na nambibiktima sa baryo. Pero hindi ako makapapayag na hindi ko maipaghiganti ang pagkawala ng pamilya ko. Tahimik lang ako habang nagsisiyasat. Ngunit ang aswang ay hindi man lang nagkamaling dumating sa shop. Bali-balita rin na ang madalas na binibiktima ng mga aswang ay mga bata at kababaihan. Isang umaga, habang naghahasa ako ng kutsilyong paninda namin sa shop, biglang dumating si Gina. Siya ang dati kong kasintahang iniwan ko dahil nabuntis ko ang asawa ko na kaibigan din niya. Diego, nabalitaan ko na umuwi ka na pala, kaya dumaan ako dito.
Oo, nung nakaraang araw pa ako dumating. Buti naman at ipinagbigay alam nila sa'yo agad na nawala si Susan at ang anak nyo. Si Kevin rin naman kasi ang tumawag sa akin. Kumusta pala yung trabaho mo sa Japan? Maayos naman. Sayang nga lang dahil kailangan kong umuwi para mahanap ang kumuha sa mag-ina ko. Sinubukan din naman ng mga taga-baryong hanapin sila pero wala eh. Lahat ng kagubatan at kabundukan pinasok na namin. Ginawa namin lahat para lang makita ang iyong mag-ina. Ganun ba? Sige, salamat. Mabuti naman kung ganon. May dala pala akong ulam para sa'yo. Alam ko na paborito mo yan. Sige, ilapag mo na lang dyan sa lamesa. Meron pa kasi akong ginagawa eh. Bakit pa parang wala lang sa'yo na nawawala ang mag-ina mo? Hindi na ako umimik nang sabihin niya yon. Umaasta lang akong wala lang sa akin ang lahat. Pero ang totoo, sobrang durog na durog ako sa loob. Kung hindi kayang bigyan ng baryo ng hustisya ang pagkawala ng aking asawa at anak, ako na mismo ang gagawa. Umalis na rin si Gina nang mapagtanto niyang wala akong ganang makipag-usap. Sa totoo lang po, nagkabati na po si Ate Gina at saka yung asawa ninyo simula nung nagpunta kayo sa Japan. Naging maayos naman sila kaya nga isa siya sa mga nagalit nung hindi mahanap yung mag-ina ninyo. Hindi ko alam na nagkabati na pala silang dalawa. Pero mabuti na rin kung nangyari ang bagay na yan. Matalik naman silang magkaibigan simula pa lang noon eh. Kuya Diego, yung totoo po ba? Masama po ba yung loob ninyo sa akin? Bakit naman sasama ang loob ko? Wala namang dahilan, hindi ba? At saka isa pa, nagtataka lang ako kung bakit hindi mo kagad sinabi na aswang pala ang may kagagawa ng pagkawala ng anak at asawa ko. Kaya ko po hindi sinabi dahil malayo pa po kayo eh. Ayoko po kasing mag-isip kayo ng sobra doon sa Japan. Pero totoo po na may aswang po na gumagala. Ngayon nga lang ata nangyari to na walang namatay na mga bata. Sobrang lakas kasi ng aswang eh. Kahit protektado ng bahay, nagagawa niya pa rin pasukin. Baka naman nagpapahinga pa ang aswang kaya hindi pa siya sumasalakay. Siguro nga po. Pero bukas kasi kabilugan ng buwan. Sigurado ako lalabas yung aswang na yun. Ang sabi kasi ng mga nakakatanda kapag bilog ang buwan, nakakaramdam ng kakaibang gutom ang mga aswang. Simula nang dumating ako sa baryo, hindi ako lumalabas sa bahay at hanggang sa shop lang ako. Nang araw na yon, nagpaalam si Kevin sa akin na bumili ng ulam sa tindahan. Pagkabalik niya, hingal na hingal siya. May dala siyang balitang nagpatigil sa ginagawa ko. Ang akala ko talaga, walang nabiktima ang mga aswang kagabi. May nakita na namang bangkay ng buntis doon banda sa tindahan ng ulam. Ano? Bangkay ng buntis? Opo. Puntahan nyo na lang po doon para makita ninyo. Kawawa nga po yung sinapit ng buntis eh. Kinuha ang sanggol sa sinapupunan. Nawawala pa yung laman loob lalo na yung puso ng babae. Sige, pupunta lang ako ron. Sasama na lang po kita. Baka po kasi hindi nyo matandaan yung daan dito sa baryo eh. Marami na po kasing nagbago. Nang makarating kami sa kinaroroonan ng bangkay sa di kalayuan pa lang, narinig ko nang may umiiyak. Nagkakagulo ang mga tao at balot sila ng takot. Lahat sila walang ibang sinisisi sa nangyari, kundi ang aswang. Nagsisimula na naman silang umatake. Alam naman nilang delikado. Pero bakit pinababayaan pa ang mga buntis na yan na mag-isa sa kanilang bahay? Kita mo nangyari. Yan talaga napapala ng mga taong hindi naniniwala sa aswang. Naaalala mo ba yung asawa ni Diego? Hindi rin naniniwala ang babaeng yun sa aswang? Ay, nawala na sila ng anak nila na parang bula. Manganto naman ang boses nyo. Nandito si Diego. Narinig ko po na napag-usapan ninyo ang asawa ko. Nawawala nga po siya pero hindi nyo rin po sila tinatantanan sa pagkwento ninyo. Nandiyan ka na pala, Diego. Pasensya ka na sa mga sinabi ko pero totoo yun.
Yung asawa mo kasi hindi naniniwala sa aswang, palibhasa taga Maynila. Sinabihan na nga namin na dapat alas 6 pa lang magsara na ng pinto. Magsara na ng shop ninyo. Sa ayaw makinig. Ayun, nawala siya mismo doon sa shop ninyo. Nakita niyo po ba ang mga pangyayari? Hindi ko nga nakita pero bago sila nawala ay pinuntahan ko pa sila sa shop. Nakita ko pa nga ang anak niya doon. Sinabihan ko sila na magsara na at umuwi pero sabi niya, hihintayin niya pa raw na sumapit ang alas 8 ng gabi. Diego, wag mo nang pansinin si Mang Anton. Kuya Diego, ang mabuti pa po, doon na lang po tayo sa tapat ng bangkay pumunta siguro. Kung ano man ang nangyari sa asawa at anak ko, pwede po bang huwag ninyong pag-usapan ulit? Ginagawa ko ang lahat upang makalimutan sila at makabangon sa mga nangyari. Sige, pasensya na ulit kung sakaling nasali sa usapan ng asawa at anak mo. Anton, hindi ba kailangan mong dalhin ang mga kinopra mo sa bayan? Ang mabuti pa, hakutin mo na yun dahil ladaan ng jeep. Sige, maiwan ko na muna kayo. Diego, pasensya na ulit. Nasaktan ako nang malaman ko ang katotohanang pinaalalahanan din pala ang aking asawa. Pero hindi nakinig. Ang asawa ko kasi ay pinanganak sa Maynila. 10 taon lang siya nung umuwi sa baryo. Maraming paniniwala ang hindi pinapaniwalaan ng asawa ko. Naramdaman naman ni Kevin na tila malalim ang iniisip ko dahil sa nangyari. Tinapik niya ako sa balikat at kinausap habang pauwi na kami. Kuya, huwag mo na masyadong isipin yung sinabi ni Mang Anton. Ganyan talaga yung matandang yun eh. Totoo ba na pinaalalahanan niya si Susan bago sila nawala? Sa totoo lang po, hindi lang naman si Mang Anton ang nagbigay ng paalala sa kanya eh. Kahit ako mismo. Pero ang palaging sinasagot ni Ate Susan noon, hindi raw po totoo yung mga aswang. Kaya ata sila nabiktima ng aswang dahil alam nilang hindi siya naniniwala. Bubalik na tayo sa shop. Susubukan natin na magsara mamaya alas 8 ng gabi. Teka, delikado po. Alam kong delikado, pero gusto ko lang din malaman kung may aswang nga ba talaga nagpaparamdam. Gusto kong makita ang aswang o nilalang na kumuha sa mag-ina ko. Alam kong hindi sang-ayon si Kevin sa akin, pero wala na rin itong nagawa dahil amo niya ako. Nang sumapit nga ang dilim, nararamdaman kong balisa siya at panay ang sulyap niya sa labas ng shop. Halos hindi siya mapakali at takot na takot ang kanyang mukha. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Kuya Diego, magsara na lang po kaya tayo. Ganitong oras pa naman lumalabas yung mga aswang. Ano ka ba naman? Huwag kang matakot. Baka nakakalimutan mo na gumagawa tayo ng mga patalim dito sa shop. Ang daming patalim dito. Pwede nating pulutin kung sakaling darating ang mga aswang. Paano naman po kung bigla silang dumating? Gano'n pa sila karami at mukhang takot na takot ka? Basta po, natatakot lang po talaga ako. Napakadelikado po kasi ng mga aswang eh. Wala po silang habas sa pagpatay at wala rin po pinipili. Huwag kang matakot. At saka ano ka ba, kung bahala sa'yo. Hawakan mo na lang itong kutsilyo. Inasa ko na yan para sa pagkatay ng baka. Kung sakaling darating yung mga aswang, tarakan mo na lang na matulis na dulo niyan. Maniwala ka sa akin. Kung hindi man mamatay yun, may pag-asa pa rin tayo. Kaya niyo po ba inaabangan yung mga aswang para makapaghiganti sa asawa at anak ninyo? May kakayahan ba akong gumante? Normal na tao lang ako kaya wala akong kakayahan na labanan ng mga halimaw na yan. Hindi po kayo mag-aabang dito kung wala kayong binabalak. Nag-aalala lang naman ako eh. Wala po kasi talaga nakakaalam kung sino o ano yung tunay na pagkatao ng aswang na yun eh. Huwag ka na mag-alala sa akin, Kevin. Alam mo, simula nang dumating ako dito, wala akong ginawa upang mahuli ang lintik na aswang na yan. Gusto ko na tahimik na buhay. Totoo ang sinabi ko na pinipilit kong kalimutan sila. Taliwas ang mga salitang lumalabas sa bibig ko kaysa sa tunay kong nararamdaman. Hindi madali ang lahat, ngunit kailangan kong manahimik at palihim na kumilos. Sumapit ang alas 8 ng gabi, ngunit walang aswang na dumating. Doon ko na inutusan si Kevin na magsara para makauwi na kami.
Ay, mabuti naman at naisipan nyo na pong magsara na tayo. Oh, hindi ba't sabi mo lalabas ang aswang ngayong gabi? Kita mo na, wala namang aswang. Ay nako, baka hindi talaga totoo ang aswang. Totoo po sila. Baka naman hindi aswang ang kumuha sa asawa at anak ko, kundi mga tao rin kagaya natin, di ba? Wala naman pong may lakas na loob na kumuha sa kanila. Isa pa po, kung tao nga ang kumuha sa kanila, malalaman po talaga ng mga taga-baryo. Wala naman pong sasakyan na naglapas-pasok dito sa baryong to, lalo na nung gabing nangyari yun. Akin na kaya ang pintuan na yan at tutulungan na nga kita. Oh, doon na lang tayo dumaan sa likod. Nang akmang hihilahin namin ang pintuan, may isang babaeng biglang pumasok sa shop. Sugatan at duguan ng babae. Humahangos at tila hinahabol, kaya takot na takot. May patalim ho ba kayo bukod sa mga kutsilyo? Espada! Kailangan ko ng espada. Bibili ako ng espada. Kaya ako nandito. Espada? Ano naman ang gagawin mo sa espada? Isa pa, miss. Bakit ka sugatan? Magsasara na sana kami, kaya lang. Humahabol ka pa. Kung maaari, lumabas na kayo. Ayaw naman namin matamay kung sakali may tao na humahabol sa inyo. Kailangan ko nga ho ng espada. Parang awa niyo na gusto kong bumili ng espada. Kuya Diego, mukhang malalim yung sugat niya. Kailangan natin niya ng tulong eh. Isasara ko na lang po yung pinto para hindi siya makita na nandito siya sa atin. Naghahanap ka ba ng gulo, Kevin? Mamaya matabay pa tayo kapag nakialam ka. Hayaan mo na lang sila magpatayan dyan sa labas. Wala na tayo pakialam kung anong mangyari sa kanila. Nakakaawa po kasi. Baka maubusan siya ng dugo o pwede siyang mamatay. Aray ko. Sakit ng balikat ko. Nakita kong napahiga na lang ang babae sa sahig ng shop. Nanghihina siya, nakapikit ang kanyang mga mata dahil sa sakit ng kanyang sugat. Nasaktan lang ako dahil nawalan ako ng pamilya, pero hindi ako yung tipo ng taong walang awa. Pinagtulungan namin siyang buhatin para paupuin sa mahabang upuang naroon sa shop. Pagkatapos namin gamutin ang mga sugat mo, umalis ka na kaagad ha. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko na tahimik na buhay. Kapag nalaman ng mga humahabol sa iyo na tinulungan ka namin, baka mamaya kami pambalikan. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi ko nila malalaman. Saan ba galing ang mga sugat mong to? Mukhang hindi naman to galing sa patalim ah. Ang lalim tapos damay pa pati mga laman mo. Galing kasi ako sa isang labanan eh. Kaya kailangan ko ng matatalas na espada para mapatay mga kalaban ko. Ano ba kasing kalaban mo? Saka mabuti na lang talaga at nakaiwas ka. Teka, ano nga bang pangalan mo? Ako si Anessa. Ako naman si Diego. Ako nagmamayari ng shop na ito at si Kevin naman ang taong maaasahan ko rito. Salamat sa pagtulong niyo sa akin. Alam kong magaling kang gumawa ng mga patalim. Pwede mo ba akong gawa ng patalim? Handa naman ho ako magbayad eh, kahit magkano. Nagkatinginan lang kami ni Kevin at ni isa ay wala nang umimik sa amin. Nagmamakaawa siya at nakikiusap para gawan ko siya ng patalim. Habang inaasikaso namin siya, bigla akong nakarinig ng malakas na kalabog mula sa bubong ng shop. May malalakas ding pagaspas ng pakpak. Dali-dali kong hinawakan ang mahabang patalim na ginawa ko nun lang. Hindi, nasundan nila ako. Ang aswang, kaya ata siya nandito dahil naamoy niya yung dugo mo eh. Asikasuhin mo na lang siya. Ako na bahala magbantay. Kung sakalang pilitin ng aswang na pumasok, ako papatay sa kanya. Ang aswang na nariyan ay isang aswang na mandurugo. Silang nakalaban ko bago ako nakarating dito. Tumakas ako dahil hindi ko kayang tapatan ng mga lakas nila. Kung ganoon, tunay na malakas nga ang aswang na yan dahil sa ginawa niya sa'yo. Mahigpit na rin naman ang pagkakasara ng pintuan at bintana, kaya hindi sila makakapasok basta-basta. Hindi ba ikaw yung nawalan ng anak at asawa? Nakita mo na ba ang katawan nila? Hanggang ngayon, wala pa rin nakakakita sa katawan ng anak at asawa ko. Habang tumatagal, nawawala na ako ng pag-asa. Kasi kung talagang kinain sila ng mga aswa, mabubulok ang kanilang katawan hanggang sa hindi ko na sila makita.
Sana nga mahanap mo na ang hustisya para sa anak at sa asawa mo. Sana nga talaga. Oh, ayan na. Nalagyan ko na lahat ng benta yung sugat mo. Sa susunod mag-iingat ka ha. Hindi muna kami umalis sa shop dahil nahihirapan ang babaeng maglakad. Doon ko lang napagtanto na hindi lang pala sa balikat at likod ang kanyang mga sugat, pati na rin sa kanyang mga paa ay may mga kalmot. Napagkwentuhan namin ang kanyang buhay, kung saan siya nagmula at kung bakit siya lumalaban sa mga aswang. Isang manunugis ang tatay ko. Nag-iisa lang akong anak. Noong una, ayaw ng tatay ko na maging tulad niya ako pero wala na rin naman siya nagawa eh. Tinanggap ko ang basbas ng isang babaylan para tanggapin na ako ang susunod sa yapak ni tatay. Manunugis? Yun ba yung mga pumapatay ng mga aswang? Nasaan ang tatay mo ngayon? Patay na rin ang tatay ko at walang ibang pumatay sa kanya kundi ang mga kalaban niya ring aswang. Kahit baguhan pa lang ako, wala akong inaatras ang laban. Kayang-kaya kong lumaban sa mga aswang. Hindi ako natatakot na mapatay nila basta mailigtas ko lang ang mga tao. Kung sanay ka sa ensayo, paano ka nagawang sakta ng mga aswang ng ganyan? Hindi ordinaryong aswang ang nakalaban ko. Malakas at sinaunang uri ng mga aswang. May taglay silang bertud, kaya may kakaibang lakas na higit pa sa mga engkanto. At maaaring ang aswang na nakalaban mo ay ang aswang na kumuha rin sa asawa at anak ko. Kung ganoon, dapat mo talaga silang labanan. Patayin mo sila upang mabigyan ng hustisya ang pagkabatay ng mga mahal namin sa buhay. Sinusubukan ko ang lahat ng makakaya ko. Pero gaya nga ng sinabi ko, baguhan pa lang ako kaya sobrang hirap din sa akin ang lahat. Noon lang ako nakakita ng isang babaeng mas matapang pa sa sundalo. Handa siyang ibuwis ang kanyang buhay para sa mga taong ginagambala ng aswang. Maya-maya pa, narinig na namin ang malakas na pagaspas palayo. Senyales na umalis na ang aswang. Natatakot rin ata ang aswang na pumasok kaya umalis na lang siya. Alam po niya atang hindi natin paalisin si Anessa eh. Saka natatakot din siya siguro dahil may mga tanod na umiikot tuwing gabi. Oh, may tao. Sino naman kaya nakaisip na kumatok dito sa shop natin ng ganitong oras? Anong gagawin natin, Kuya Diego? Bubuksan po ba natin yung pinto? O baka mamaya, mas magandang silipin na lang muna natin sa pintuan eh. Para makita natin kung sino yung nandiyan sa labas. Oh, sige. Silipin mo na muna. Nalaman ni Kevin na si Gina ang naroon sa labas. Itinago namin si Anessa sa loob ng banyo para hindi niya ito makita. Kagad din siyang pinagbuksan ni Kevin ang pinto nang tuluyan na naming naitago si Anessa. Ate Gina, bakit po kayo nandito? Nandito ako dahil sa takot. Narinig kong dumaan ang aswang sa bubungan namin. Hindi lang naman ako ang umalis dun sa paupahan kundi halos lahat kami. Yung iba hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Nagkahiwa-hiwalay kami sa takot. Paalis na rin sana kami, Gina. Kaya lang, kagaya ng narinig mo, may narinig rin kaming tunog ng pakpak. Kaya nagsara na lang muna kami ng pinto. Nakakatakot talaga. Pwede bang dito na lang muna ako? Gina, hindi pwede. Ayun na rin pala ang mga tanod. Kasama nila sila Aling Vina at Mang Anton. Sumama ka na lang dun sa barangay hall. Uuwi na rin kasi ako sa bahay at isasama ko tong si Kevin. Gina, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Sinalakay ka rin ba ng mga aswang? Hindi, isa ako sa umalis sa paupahan nang malaman kong nagsisitakbuhan ng mga kasama ko ron eh. Natakot ako magpaiwan, kaya lang dito ako dimiretso dahil wala naman akong mapupuntahan. Uuwi na rin kami kaya sumama ka na lang sa kanila sa barangay hall. Aling Vina, pakidala na lang to si Gina doon. Tara na, Gina. Abay, may nakakita sa mga tanod dito na. May dumaan raw na aswang. Kailangan natin bilisan at pumunta sa mga bahay na may sanggol at buntis para matignan sila. Oo, Diego, pasensya na talaga sa abala ha.
Nang makaalis na sila, agad naman naming pinalabas si Anessa sa kanilang pinagtataguan. Muli pa rin siyang nagpumilit na magpagawa ng espada. Yun daw ang kanyang gagamitin para mapatay ang mga aswang. Kapag ginawan niyo ako ng espada o samurai, parang ikaw na rin ang nakaganti sa mga aswang. Alam kong hindi mahirap para sa iyo ang inihiling ko. Kayang-kaya mong gawin ang bagay na yun. Anessa, hindi ako umuwi para magiganti sa mga aswang na yan. Hindi ako naniniwala. Alam kong sinasabi mo lang yan para walang makaalam sa plano mo. Hindi mo kayang patayin mag-isa ang aswang. Kailangan mo ang tulong ko, Kuya Diego. Wala naman tayong pinagkaiba eh. Pareho lang tayong may gustong mapatay ang aswang. Alam ko, pero kapag inuna ko kasing gumante, hindi kaya magkagulo ang lahat. Ang una kong gustong malaman ay kung sino ang aswang. Hindi ko mahuhuli ang aswang kung ano ang tunay niyang pagkatao kapag yung aswang talaga ang tutugisin ko. Nagtatago rin po ang aswang, Kuya Diego. Matatalino rin sila kagaya ng mga tao eh. Alam ko kaya nga hindi ako kumikilos ng basta-basta lang. Umaasta lang ako na parang wala lang sa akin ang lahat, pero meron bang asawa at ama na hayaan na lang na patayin nila ang kanyang pamilya? Ako na lang ang gagawa sa sarili kong paraan upang makaganti sa mga halimaw na yan. Kalaban ko ang mga aswang. Kapag hinintay pa kitang kumilos, makamaunahan nila ako. Gusto rin nila ako mapatay. Labas na ako sa problema mo, Anessa. Labas ka na rin sa problema ko. Kanya-kanya lang tayo ng paraan kung paano natin mahahanap ang kriminal na aswang na yon. Pumunta ako sa likod ng shop at napatingin sa maliwanag na buwan. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko. Galit at puot, lungkot at hindi ko alam kung paano ko ilalabas ang mga yon. Ayokong maging mahina ang tingin sa akin. Ayokong magmukmok sa sulok para lang malaman ng iba na nadudurog ako ng sobra. Kapag inuna kong isipin ang nararamdaman ko, alam kong hihina lang ako. Kuya, pasensya ka na talaga kung sadyang makulit ang babaeng yun ha. Baka nangihingi lang talaga siya ng tulong sa inyo sa pamamagitan ng paggawa ng patalim na gagamitin niya. Marami na akong iniisip. Alam nga naman unahin ko pa ang paggawa ng patalim para sa kanya. Naawa lang po kasi ako sa babaeng yun eh. Paano kung patayin siya ng aswang na walang kalaban-laban dahil wala siyang dalang patalim o kahit anong sandata? Ang alam ko, ang mga manunugis ay may mga patalim yan. Minamana nila ang mga patalim na yun sa taong papalitan o papalit sa kanila. Wala bang patalim ang kanyang tatay para sa akin pa talaga humingi? Hindi naman niya hinihingi. Ang sabi naman po niya, gusto niya bumili. Ang sabi niya pa, hindi raw siya aalis kapag hindi kayo nangako sa kanya. Nagagawan niyo siya ng espada o di kaya samurai. Alam mo, ako na lang makikipag-usap sa kanya. Kailangan na nating umalis dito sa shop dahil lumalalim na rin ang gabi. Binalikan ko si Anessa at nakita ko siyang hawak ang bagong itak na ginawa ko. Kagad din naman niyang inilapag yon nang maramdaman niya ang presensya ko. Kuya, nakapag-isip na ba kayo? Gagawin niyo na ba ako ng patalim? Pag-iisipan ko muna. Sa ngayon, hindi pa ako makakapag-desisyon. Ang mabuti pa, Anessa, umalis ka na lang muna. Kailangan na rin namin umuwi. Lalo na't lumalalim na ang gabi kaya hindi na kami pwedeng tumagal dito. Pag-iisipan mo pa? Sige. Hintayin ko kung kailan mo maiisipan na pumayag sa hiling ko. Mag-ingat ka sa pag-alis, Anessa. Mag-ingat ka, lalo na sa mga aswang. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Siguro kung nakasara na kayo kanina, baka nahuli na ako ng aswang. Iatid ka na ni Kevin sa labas. Kaagad akong napabuntong hininga nang makalabas na sila sa shop. Napakuyom ako ng aking mga kamao. Ang mga halimaw ay salot sa baryo. Kung hindi dahil sa kanila, walang namatay na mga bata at mga kababaihan. Marami rin ang nagsakripisyo sa kanilang pagpapahirap. Umalis na po siya. Kilala mo ba yung babaeng yun, Kevin? Kasi kung taga rito siya sa baryo,
Imposibleng hindi mo siya kilala. Hindi ko po siya kilala eh. Sa katunayan, ngayon ko lang din po siya nakita. Malakas nga ang kutob ko na dayo siya dito eh. Kung ganon, napadpad siya dito sa baryo natin upang tumugis ng aswang. Kung balak niya palang manugis, dapat may dala siyang patalim para mapatay ang mga aswang na yon, hindi ba? Ewan ko po. Kaya lang naman po kita pinapakiusapan kanina dahil naaawa ako sa kanya. Kinausap niya rin kasi ako. Paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan niya raw ng patalim galing sa'yo. Sa totoo lang po, bakit po ba ayaw niyo siyang gawa ng patalim na hinihiling niya? Ako lang ang nakakaalam kung bakit. Ayoko siyang gawa ng patalim dahil ang gusto ko, ako mismo ang papatay sa mga aswang. Nagligpit na kami ng aming mga gamit at umalis na sa shop para umuwi. Napansin ko ang daladalang bag ni Kevin. Araw man o gabi, lagi niyang bitbit ang kanyang belt bag. Pero ba ang laman ng bagbong yan? Parang hindi mo ata hinihiwalay yan sa katawan mo ah. May mahalaga po kasing bagay na nandito sa loob ng bag ko. Kaya hindi ko po maiwan-iwan. Kaya naman pala eh. Hindi ka ba natatakot na maglakad ng ganitong oras, Kuya Diego? Nung hindi pa po kayo nakakauwi. Alas 5 pa lang ng hapon. Nagsasara na po ako ng shop eh. Simula ngayon, pagsasara tayo kapag gabi na. Naisip ko kasi sayang ang kikitain. Kuya Diego, di ba parating na aswang? Luma na tong sundan ko pero mapapakinabangan pa to. Mas matalim ito sa lahat ng mga nagawa kong kutsilyo. Huwag po kayong mag-alala. May asin at bawang po ako dito. Ayun na po siya. Nasa taas yan ang ulo ninyo. Tumingala po kayo, Kuya Diego. Kagad naman akong tumingala at nakita ko ang isang nilalang na pumapagaspas ng kanyang pakpak sa may uluhan ko. Mahaba at magulo ang kanyang buhok. Matutulis ang mga kuko na kulay itim. Mapupula ang mga mata at may pangil na matutulis. Naglalaway ang halimaw habang nakatingin sa amin. Natamaan ko po siya. Tumakbo na po tayo. Hindi tayo maaaring tumakbo. Lalaban tayo kung gusto niyo makipagsabayan sa atin. Pero po, lumilipad siya kaya wala tayong laban sa kanya. Kaya ko siyang labanan. Sabuyan mo siya ulit ng asin at bawang. Gayon din. Ang tinutukoy pala ni Kevin na mahalagang bagay na laman ng bag niya ay ang asin at bawang. Papasalakay na sa amin ang aswang. Pero mabilis siyang hinagisan ni Kevin ng pangontra. Natamaan ang aswang kaya umatras ito sa ere. Tumakbo ko ng mabilis, papunta sa kanyang kinaroroonan at tumalon ng mataas. Sabay taga sa kanya ng aking sundang. Umalingaw-ngawang malakas na sigaw ng aswang. Pagkatapos ko siyang matamaan sa balikat. Hayop kayo! Papatay ko kayong lahat! Kahit gano'n pa kayo karami! Natamaan mo siya, Kuya Diego. Tumutulo na yung itim na dugo niya mula sa kanyang sugat. Sabuyan mo siya ulit! Bilisan mo! Nang sa ganun bumagsak siya rito sa lupa! Opo. Itong sa iyong aswang ka! Tatapusin ko ng buhay mong halimaw ka! Hindi nga ako nagkamaling babagsak siya sa lupa. Gumapang ang aswang at dinidilaan ang kanyang sugat. Muli ko siyang tinaga sa liig at ulo kaya tuluyang namatay ang halimaw. Nilisa namin ang kalsada kung saan kami tinambangan ng aswang. Kinaumagahan, kumalat ang kwento tungkol sa aswang na natagpuan sa gitna ng kalsada. Lahat nagtataka kung sinong pumatay sa halimaw na yon. Nalaman ko ang balita dahil dumating si Mang Anton sa bahay para magbigay ng abiso sa gaganaping meeting sa barangay. Naniniwala ang lahat na isang manunugi sa pumatay sa halimaw na yan. Ilang buwan nang pumapatay ang aswang sa baryo pero ngayon lang nangyari na may natagpo ang bangkay ng aswang. Mas maganda nga po yun, hindi po ba? Dahil kahit papano nabawasan ang mga aswang.
Teka, nasa na nga pala ang katawan ng aswang na yon? Nasunog na. Noong sumikat ang araw, marami ang nakasaksi sa pagiging abo ng katawan ng aswang na yon. Mabuti naman po kung ganon. Kevin! Kevin! Bakit po, Kuya Diego? Damihan mo nga ang baon mong asin at bawang, ha? Opo, naglagay na po ulit ako dun sa bag ko. Paano? Ay darating ba kayo mamaya sa barangay hall o magbubukas kayo ng shop ninyo? Mamaya na lang po ako magbubukas kapag tapos na ang meeting sa barangay. Mauna na lang po kayo ron, mga Anton. Sige. Alis na ako, ha? Kevin, ito ang tatandaan mo, ha? Huwag mong sasabihin kahit kanino na ako ang pumatay sa aswang na yon. Bakit naman po? Mas maganda nga po yun na alam nila na ikaw yung pumatay. Wag. Mas mabuti na wala silang alam na ginagawa natin. Pasasan at malalaman rin natin kung sino ang aswang dito sa baryo. Natitiyak ko na dahil sa namatay ang aswang kagabi, mas lalo pang magagalit ang iba pang mga aswang at aatake sila. Kaya mamayang gabi, mag-aabang tayo sa kanilang paglabas. Dumating kami sa barangay hall bandang 9:00 ng umaga. Marami ng mga taong naghihintay doon. Usap-usapan pa rin ang nangyaring pagpatay sa aswang kagabi. Lumapit sa amin sina Aling Vina at Gina para makipag-usap. Naswertehan nata ng aswang na yun kagabi yung may manunugis na gumagala kaya yun, tuloy napatay siya. Sana nga sa mga susunod na gabi may mamatay uli na aswang. Kaya nga po, Diego, huwag na kayong magpagabi sa susunod. Kung kayong mapagtripan ng mga aswang, ano na? Hindi naman kami natatakot. Lalo na ngayong alam kong mayroon ng pumapatay sa aswang. Hindi pa rin tayo nakakasiguro kung mamayang gabi babalik ang pumatay sa aswang. Babalik yun. Lalo na't alam niya maraming aswang na gumagala dito sa baryo natin. Huli na bago siya dumating. Kung ganun pa, sana pumunta na siya dito para puksain ang aswang. Dapat wala nang namatayan. Dapat hindi nawala ang anak at asawa mo. Di bale. Makita ko lang na may namamatay na aswang kada umaga. Masaya na ako. Siya na lang ang bahalang gumante para sa mag-ina ko. Matanong ko nga pala, wala ka na bang balak na mag-asawa? Wala na rin. At saka nawala na rin ako ng gana. Natatakot din ako na baka mawalan ulit ako ng pamilya sa pangalawang pagkakataon. Hindi naman porket nawalan ka ng isang pamilya, mawawalan ka ulit. Nandito naman ako, Diego. Kaya kong punan ang pagkawala ng pamilya mo. Ayoko makitang nasasaktan at nalulungkot ka. Gina, maraming tao. Baka pwedeng tagalin mo nga yung kamay mo sa balikat ko. Tinanggal ko ang kanyang kamay sabay tingin ko sa kawalan. Nagsimula nang magbigay ng pahayag si Kapitan tungkol sa aswang. Mahigpit niyang pinagbilin na huwag lumabas pagsapit ng 6:00. Ang mahuhuling gumagala sa ganong oras ay magkakaroon ng multa. Ginagawa niya yon para matakot ang mga tao para sa seguridad ng bawat isa. Pagkatapos ng meeting, nagbukas kami ng shop. Dumating naman si Mang Anton para bumili ng bago at matalim na kutsilyo. Ang gusto ko talaga ang bagong gawa mo, Diego. Nabalitaan ko na gumagawa ka rin daw ng ganyan sa Japan noon. Hindi ba sa Japan uso ang mga samurai? Bakit hindi ka gumawa nun dito? Upang may pantapat ka sa aswang. Wala naman ho akong balak na pumatay ng aswang. At saka isa pa, meron nang pumapatay. Siya ang mas may kakayahan na labanan ng mga aswang na yan. Diego, hindi lang ako nandito upang bumili ng matalim mong punyan. Nandito ako para sabihin sa iyo na may haka-haka na ang aswang ay taga rito lang din sa atin. Ang mga gumagala na aswang tuwing gabi ay mga alagad lamang niya. Mawalang galang lang po, Mang Anton. Pero saan niyo naman po nakuha yung ganyang balita? Narinig ko lang naman na usap-usapan. At ang kumuha sa asawa at anak mo ay hindi aswang, kundi tao. Ano? May nakakita po ba kung sino ang kumuha sa asawa at anak ko?
Kung gano'n na, parang awa nyo na. Sabihin nyo na po sa akin ang totoo. Mang Anton, wala po kayong sapat na ebidensya upang sabihin yung mga bagay na yan. Ito na po pala yung bagong gawa ni Kuya Diego na patalim. 500 po yan. Napapansin ko lang, Kevin, bakit kapag pinag-uusapan ng tungkol sa pamilya ko, palagi mong nililihis ang kwento? Ano ba talagang meron? Naku, hindi po. Alam ko lang po na may ginagawa kayo na hindi nyo sinasabi sa akin. Alam ko po na nagpaplano kayo kung paano mahuli yung halimaw na kumuha sa asawa at anak ninyo. Alam mo, sa lahat ng mga taong nandito, ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Kaya huwag ko sanang malaman laban na pati ikaw may tinatago sa akin. Pamilya na ang turing ko sa'yo. Kita mo naman, hindi kita sinisisi sa pagkawala nila dahil mahalaga ka rin sa akin. Alam ko po yun. Kaya nga nagsisisi rin po ako dahil wala man lang ako nagawa sa mga nangyari noon eh. Sana dumating na ang araw na ikaw mismo ang makakatulong sa akin upang malaman ko kung sino o ano ba talagang nangyari sa pamilya ko. Pero teka, maiba nga lang tayo. Bakit kaya hindi nakabalik si Anessa, no? Baka po iniisip niya na wala talaga kayong balak na gawan siyang samurai o kaya ng isang espada. Kagaya ng nakagawian namin ni Kevin, 8:00 na ng gabi nang magsara kami ng shop. Sinadya naming dumaan sa gubat pauwi para may makasalubong kaming aswang. Nasa kalagitnaan ng paglalakad namin, nakarinig ako ng isang malakas na sigaw. Sigaw ng batang babae. Kaya napatigil ako at pinakinggang muli kung saan nanggagaling ang boses na yon. Mukhang doon sa kanang bahagi ng kagubatan nagagaling ang boses ng bata. Tara, puntahan natin. Sige po. Kung hindi ako nagkakamali, nabiktima na naman siya ng aswang. Kailangan natin bilisan para maabutan natin ang bata ng buhay. Ihanda ko lang po yung mga pangotra ko. Nang narating namin ang kanang bahagi ng kagubatan, mas lalong lumalapit ang boses ng batang babaeng umiiyak. Hanggang sa natagpuan namin na hindi siya nag-iisa. Hawak siya ng aswang at naghahanda ang halimaw para kainin siya. Huwag po! Parang awa niyo na! Huwag niyo po ako papatayin! Aswang! Pakawalan mo ang bata at kami ang harapin mo! Totoo nga. Totoo nga na marami aswang dito sa baryo. Dahil dyan magiging kwento ka bukas. Etong sa'yo! Hindi talaga kayo titigil sa pambibiktima? Pwes, ako ang magpapatigil sa inyo! Habang nagwawala ang aswang sa hapdi ng kanyang katawan, mabilis akong sumalakay para tagain ito. Hindi ito nakapanlaban dahil sa hapdi ng natamo niya. Napatay ko ang aswang ng ganun kadali at nailigtas ang bata na sing edad lang ng anak ko. Ayos ka lang ba, Iya? Opo, ayos lang po ako. Maraming salamat po. Walang anuman. Sumama ka na sa amin. Isasama niyo po siya sa bahay? Kawawa naman siya kung iiwan natin siya rito. Teka, may pamilya ka ba? Bukas iatid kita sa kanila. Wala na po akong pamilya eh. Mag-isa lang po ako sa buhay. Natutulog po ako sa ilalim ng tulay dun sa ilog. Ayos lang ba sa'yo na sumama ka sa akin? Opo, mukhang mabait naman po kayo eh. Habang naglalakad kaming pauwi, halos hindi na naman mapakali si Kevin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nang makarating kami sa bahay, inasikaso ko ang bata at si Kevin naman ay nasa kusina habang nagluluto. Kayo po ba yung tatay ni Jessa? Oo, ako nga. Pero bigla siyang nawala eh. Hindi ko nga alam kung bakit. Ang sabi, kinuha raw sila ng aswang at kinain. Nung buhay pa po sila ni Ate Susan, madalas po ako sa shop niyo tuwing gabi. Pinapakain po kasi ako ng asawa niyo. Nung gabing pinatay po sila, nakita ko po. Nagsumbong po ko kay Mang Anton pero hindi na nila naabutan yung mga pumatay.
Ano? Nakita mo ang pumatay sa asawa't anak ko? Opo, kitang-kita ko po. Dapat sana pupunta ako dun para makikain eh. Kaya lang po may nangyayari na kaya hindi ako natuloy. Nakita ko po si Ate Anessa, sinasaksak niya po yung anak at ang asawa niyo. Si Anessa? Kilala mo si Anessa? Nakilala ko po siya dahil madalas siyang nandun sa shop. Kaya nga po naisip ko na kaya ata siya nandun para magmadman sa kilos ng mag-ina ninyo eh. Siya po yung pumatay kay Ate Susan at Jessa. Nakita ko po talaga. Nagtatago po ako sa damuhan dahil sa sobrang takot. Nung nagsumbong ka ba kay Mang Anton, anong ginawa niya sa'yo? Umaga na po na nagsumbong ako kaya hindi na po niya naabutan yung pumatay eh. Wala na rin po yung bangkay nila nang puntahan dun sa shop. Isa pa po, malinis na rin po. Wala na rin pong bahid ng dugo. Doon ko napagtanto na tama nga ang sinasabi sa akin ni Mang Anton. Hindi alimaw ang pumatay sa pamilya ko kundi tao. At si Anessa yon. Galit na galit ako. Gusto ko siyang hanapin at tadtarin ng saksak sa galit. Nang napatingin ako sa pintuan, nandun pala si Kevin. Nakikinig siya sa usapan. Dumating ang babaeng yon sa shop, hindi upang humingi ng tulong. Malakas ang kutob ko na palabas lang ang lahat ng mga nangyayari. Hindi ko naman po kilala yung babaeng yun eh. At saka hindi ko po siya nakitang madalas siyang nandun sa shop. Siguro dahil lagi po akong may pasok sa paaralan. Kapag nakita mo ang babaeng yon, hulihin mo siya ha. Kailangan mong iharap siya sa akin. Opo, kung makikita ko po siya. Kuya Kevin, hindi niyo kilala si Ate Anessa? Naalala niyo po ba nung gabing dumating siya sa shop? Di ba binigyan ka pa niya ng ulam? Ha? Teka, hindi ko naaalala yan ha. Nung dumating si Anessa sa shop, nung humingi siya ng tulong, yun yung unang beses na nagkita kaming dalawa. Baka naman po nakalimutan niyo na siya. Hindi ko alam kung tunay na nagsasabi ng totoo si Kevin. Pero ramdam ko talaga na meron siyang tinatago. Hindi ko muna tuluyang inilabas ang galit ko sa natuklasan ko. Si Anessa na nagpakilalang manunugis at pinahanga ako ay siya pang pumatay sa mga mahal ko sa buhay. Sumapit ang ilang gabi, naging sunod-sunod ang pagsalakay ng mga aswang. May iilan kaming napatay na mga aswang pero parang hindi sila nauubos. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, kinausap ko si Mang Anton tungkol sa sinasabi ni Faye. Gusto kong kumpirmahin na nagsasabi ng totoo ang bata. Paano mo nakilala si Faye? Nailigtas po namin siya sa aswa. Buti na nga lang at naabutan pa namin buhay ang batang ito kaya nalaman ko ang totoo. Sinabi niya rin sa akin at alam niyo rin bang hindi aswang ang pumatay sa mag-ina ko. Nakita niyo ba ang babaeng tinutukoy niya na si Anessa? Umaga na nang magsumbong sa akin si Faye. Pinuntahan namin ang shop ninyo pero walang bahid ng tugo. Marami ang halos hindi naniniwala sa bata dahil wala namang ebidensya na naiwan doon. Ang babaeng sinasabi ni Faye ay minsan ko nang nakita dito sa baryo. Pero nang matapos ang pagkawala ng asawa at anak mo, bigla na rin siyang nawala. Kung ganoon, maaaring tama nga si Faye. Nagsasabi talaga ng totoo yung batang yan. Ngunit ako nga lang ang kumbinsido. Ang iba ay hindi naniniwala na ang babaeng yun ang pumatay. Naniniwala silang lahat na aswang na mandurugo ang kumuha sa kanila. Gusto ko lang palang itanong kung nung gabing binalaan mo ang asawa ko tungkol sa aswa, nandun rin ba si Kevin? Wala. Madalas siyang nasa eskwela dahil magtatapos siya ng kolehiyo, hindi ba? Tama. Ganun po pala. Sige, maraming salamat ho. Diego, may duda ka ba na may kinalaman si Kevin sa pagkawala na mag-ina mo? Sa totoo lang, opo, may duda po ako sa kanya. O kaya kahit papano, posibleng may kinalaman siya o may alam siya. Ganito na lang, manmanan mo ang kilos ni Kevin. Iyan ang mahirap eh. Minsan kung sino pang tinutulungan mo,
Yun pa ang tutuklaw sa'yo. Ang napapansin ko lang kay Kevin, madalas siyang hindi mapakali simula nang dalhin ko sa poder ko si Faye. Naniniwala ako sa bata na minsan na silang nagkita ni Anessa pero dinidiin niya pa rin na wala. Kakaiba talaga ang nangyari sa mag-ina mo. Ang ibang nawawala, nakikita pero bangkay na, samantalang ang mag-ina mo, kahit buto ay hindi mahanap. Paano naman mahanap kung inilibing nila sa lupa ang mga bangkay nila? Ito ang tandaan mo, kahit anong libing mo sa bangkay, darating ang panahon na aalingasawang masangsang na amoy niyan. Gaya ng mga sekreto, kahit anong tago mo pa, lalabas at lalabas sa katotohanan. Naniniwala ako na kaya mong hanapin ang hustisya ng iyong mag-ina. Ang samurai o ang espadang hinihiling niya sa akin. Gagawin ko yon. At sisiguraduhin kong yun din mismo ang gagamitin ko sa pagpatay ko sa kanya. Sino ang humihilig na samurai o ng espada? Si Anessa. Dahil sa natuklasan ko, dun ko naisip na ang aswang at si Anessa ay iisa. Gumawa ko ng samurai gamit ang aking natutunan mula sa Japan. Sinisiguro ko na ang samurai na yon ay papatay sa babaeng traidor kagaya ni Anessa. Halos hindi na ako natutulog para lang matapos ang samurai sa loob ng 2 araw. Saksi si Kevin sa ginagawa ko at nagtataka siya kung bakit naisipan kong gumawa nun. Gusto mo puksain ang aswang? Gamit ang samurai na ikaw mismo ang gumawa? Hindi lang ang aswang ang gusto kong puksain kundi pati na rin si Anessa. Malakas ang kutob ko na isang aswang din ang babaeng yon. Ang lakas ng loob niya pumasok sa shop ko upang humingi ng tulong. Yun naman pala ay may kinalaman siya sa pagkamatay na mag-ina ko. Papatayin mo rin pati si Anessa? Oo, Kevin. Hindi porket tahimik lang ako ay tinanggap ko na ang lahat. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Umuwi ako mula sa abroad upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Ngayon na alam ko na kung sino ang pumatay, hindi na ako makakapayag na hindi ko sila may paghiganti. Naiintindihan ko po kayo, Kuya Diego. Sobrang sakit po talaga sa pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay dahil sa mga aswang na yan. Bukas na bukas, sisiguraduhin kong tapos na ang samurai na ito. Hihintayin ko siyang bumalik dito sa baryo. Alam kong babalik siya upang magpakita sa atin. Kuya Diego, paano pala kung hindi si Anessa ang pumatay sa mag-ina mo? Hindi magsisinungaling si Faye. Sa tingin mo ba nag-iimbento ng kwento ang batang yun upang siraan siya? Kung sasabihin mong oo, ano naman ang dahilan niya, Aber? Baka lang naman po nagkamali si Faye. Alam mo, napapansin ko lang na kapag si Anessa ang pinag-uusapan, palagi kang kumukontra sa sinasabi ko. Ipinapahalata mo lang sa akin na kakilala mo ang babaeng yon matagal na. Hindi po Hindi ko po talaga siya kakilala. Hindi ko po magagawang traidorin kayo. Malaki ang utang na loob ko po sa inyo. Kayo nga po tumulong sa akin upang makaraos sa kahirapan kaya walang dahilan para maglihim po ako sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Dahil kapag sa oras na sinira mo ang tiwala ko sa iyo, hindi ako magdadalawang isip na isama ka kay Anessa sa libingan. Natakot naman si Kevin sa sinabi ko kaya umalis siya sa silid kung saan ako gumagawa ng samurai. Maya-maya pa pumasok si Faye. Nakita niya ang ginagawa ko at nag-usisa siya. Narinig ko po yung usapan niyo ni Kuya Kevin. Nagalit po ba kayo sa kanya dahil sa sinabi ko? Hindi naman. Pero alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo sa akin, Faye. Nawala na ako ng pamilya. Kung sino man ang may kagagawa nun, malamang sa malamang isisingilin ko. Bakit hindi niyo po kausapin ng maayos? Kasi sa totoo lang, Kuya Diego, yung gabing pinatay ni Anessa yung mag-ina ninyo, parang nakita ko po kasi si Kuya Kevin dun eh. Ano? Opo, kaya lang sinaktan siya ni Ate Anessa, kaya hindi niya napigilan yung babaeng huwag saktan yung pamilya niyo. Ang pinagtataka ko lang po, bakit hindi niya sinabi sa inyo yung totoo?
Naiisip ko po na baka pinagtatakpan niya si Ate Anessa at balak niyang ilihim sa inyo lahat. Napakawalang utang na loob ng lalaking yon. Hindi ko po ito sinasabi para magalit kayo sa kanya. Kaya ko lang naman po sinabi ang totoo kasi hindi niyo po dapat nararanasan na paglihiman. Mabait po kayong tao at nawalan po kayo ng mahal sa buhay. Nakaramdam ako ng galit kay Kevin nang malaman ko ang bagay na yon. Pagsapit ng dilim, hinintay kong makatulog si Faye bago pasukin si Kevin sa kwarto. Nadatnan ko siyang nakadungaw sa bintana. Dala ko ang samurai na hindi pa masyadong tapos. Nagulat naman siya nang makita ko kaya mabilis niyang sinara ang bintana at pilit nang umiti sa akin. Kuya Diego, bakit po kayo nandito? May kailangan lang akong itanong sa'yo. Nung gabi pinatay ni Anessa ang aking mag-ina. Totoo bang wala ka doon? Opo. Wala po ako ron, oh. Nasa paaralan po ako nun. Hindi ka ba nagsisinungaling sa akin? Pamilya lang itinuring ko sa'yo, Kevin. Sana ganun ka din sa amin. Paano kung may patunay akong nagsisinungaling ka? Po? Nagsasabi po talaga ako na totoo. Kuya, tapat po ako sa inyo, no? Tigilan mo ako, Kevin! Magtapat ka sa akin. Nasaan ka ng gabing pinatay ang asawa at anak ko? Wala po talaga akong alam, kuya. Kayang-kaya kitang patayin ngayon din mismo sa loob ng pamamahay ko kapag nagsisinungaling ka pa sa akin. Pwede kitang tagayin gamit ang samurai na ito at itapon sa labas. Palalabasin kong aswang ang pumatay sa'yo. Hindi mo naman hahayaang mauwi tayo sa ganon, hindi ba? Hindi ko na po talaga alam kung anong gagawin ko. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Sabihin mo ang totoo. Sino ba talaga ang pumatay sa mag-ina ko? Sino? Napahagulgol si Kevin nang makita niyang galit na galit ako sa kanya. Isang beses ko pa siyang sinuntok, kaya pumutok ang labi niya. Pinabangon ko siya at galit na pinaupo sa higaan. Bigla ko siyang sinakal. Sabihin mo sa akin ang totoo para hindi kita patayin. Oo na po. Magsasabi na po ako ng totoo. Pero bitaan niyo po bunilig ko. Mabuti naman. Ang ayoko sa lahat ay papaikutin pa ako sa mga kwento, ha? Opo. Nung gabing pinatay ni Anessa yung mag-ina mo, nandun din po ako. Pilit ko siyang pinigilan kaya lang hindi ko siya kaya dahil sa lakas niya. Para siyang naging demonyo. Hindi ko alam kung bakit. Sinaktan niya ako at hindi na ako nakabangon. Teka, paano kayo nagkakilala ng babaeng yon, ha? Kaklase ko po siya. Mabait naman po si Anessa eh. Nabigla na lang kami nung tumigil siya sa pag-aaral hanggang sa madalas na siyang napaparito sa baryo. Pumapatay siya ng tao sa hindi ko malaman na dahilan. Ibig sabihin hindi siya aswang. Hindi siya aswang. Normal na tao siya. Ang sumasalakay na aswang dito sa atin ay isang aswang na madurugo. Kapag tapos na siya pumatay ng tao, saka siya magsisisi. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. Ang sabi niya sa akin, may bumubulong daw sa kanya. Sandali nga. May gusto ka ba sa babaeng yon kaya hindi mo sa akin sinasabi ang totoo? Gusto ko lang pong protektahan siya eh. Dahil hindi niya sinasadya yung mga nangyayari. Patawarin niyo po ako dahil naglihim po ako sa inyo. Hindi ko sinasadya ang lahat. Nahirapan lang po talaga ako at saka nakukonsensya eh. Eh kung may konsensya ka, dapat sinabi mo sa akin kagad. Naawa po kasi ako kay Anessa. Ayokong husgahan siya ng mga tao kaya hindi ko sinabi yung totoo. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga siya yung tunay na masama dito. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Umalis ako sa kwarto niya. Pinagpatuloy ang pagtapos sa samurai. Nung kinaumagahan, nagawa kong matapos yon. Makintab, matalim at nakamamatay na samurai. Muli kong binalikan si Kevin sa kwarto. Hindi siya umalis. Nagmukmuk lang siya. Tulungan mo na lang ako mahanap ang babaeng yun, Kevin. Meron pa po akong hindi nasasabi sa inyo. Kung ano man yun, hindi na ako interesado. Sapat na ang nalaman ko na si Anessa ang pumatay sa aking pamilya. Alam mo ba kung saan niya dinala ang bangkay na mag-ina ko? Hindi po eh. Hindi niya po kasi alam kung ano yung mga ginagawa niya.
Kung ano lang po yung binubulong sa kanya, yun lang po ang ginagawa niya. Ang gusto mo bang sabihin ay inuutusan lang ng boses si Anessa? Ganun na nga po. Sige na, lumabas ka na lang ng kwarto mo at maganda ka ng almusal. Baka nagugutom na si Faye. Palabas na sana ako nang biglang hinila ni Kevin ang braso ko. Pinaupo niya ako sa tabi. Nangungusap ang kanyang mga matang pinakinggan ko siya. Hinayaan ko siyang magsalita para kahit paano mailabas niya ang hinaing kung bakit niya ito tinago sa akin. Si Anessa, ginagamit lamang ng aswang na mandurugo. Minsan siyang ginamit bilang kasangkapan upang pumatay ng tao. Dahil mahina pa siya noon mga panahon na yun. Nagamit siya ng mga nilalang. Hindi totoo manunugi si Anessa, Kuya Diego. Kaya siya pumunta sa shop upang magkita kayo para kamustahin. Gusto niya akong kamustahin? Para saan naman? Pinagsisisihan niya yung kanyang mga nagawang masama. Halos araw-araw umiiyak siya habang humihingi ng tawad sa kanyang mga ginawa eh. Bakit sa'yo siya humihingi ng tawad? Ikaw ba ang nawalan? Nauunawaan ko po yung galit ninyo, Kuya Diego. Pero hayaan niyo po ako makapagsalita upang maunawaan niyo yung lahat. Bumalik si Anessa para mahanap ang aswang na gumagamit sa kanya. Kaya nakabukas ang bintana ko kagabi dahil ang sabi niya sa akin, darating siya para makipag-usap. Ganon. Kapag nakita ko siya, tandaan mo to, Kevin. Papatayin ko siya. Ang totoo po niyan, Kuya Diego. Pinasok ng espiritu ng aswang ang katawan ni Anessa kaya nagagawa niya pumatay ng tao. Dating sisidlan ng dugo ng mga aswang na mandurugo si Anessa. Pero nakalaya na siya ngayon kaya lang hindi buong natanggal ang dugo ng mga mandurugo sa kanyang katawan eh. Kaya siya nagkakaroon ng lakas ngayon dahil sa dugong mandurugo na nahalo sa sarili niyang dugo. Alam mo, tigilan mo na ako, Kevin. Isang pantasya na yan sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa mga bagay na yan. Maniwala na po kayo sa akin oh. Marami po akong pagkakataon na takasan kayo kung sakaling nagsisinungaling po ako. Pero hindi ko ginawa. Ang aswang na mandurugo ang sisihin ninyo. Sa kanila nagsimula ang lahat, Kuya Diego. Ikaw mismo ang nagsabi na siya ang pumatay. Kung totoong pinasok ng espiritu ng aswang ang kanyang katawan, kasalanan niya pa rin yun dahil nagpataig siya. Kailangan din po kasi magtago ni Anessa sa mga mandurugo dahil siya lamang ang kayang lumaban at pumatay ng higit sa kanila. Naguguluhan na ako sa pangyayari, pero ang alam ko lang, kailangan kong mahanap ang babaeng si Anessa at ang mga mandurugo para mapatay silang lahat. Wala na akong ibang hangad kundi paghiganti ang mag-ina ko. Mamayang gabi maganda ka. Hindi ba sinabi mo darating si Anessa? Hahanapin natin siya at kailangan iharap mo siya sa akin. Pero Kuya Diego, inosente po si Anessa. Papatayin rin kita sabay ng pagpatay ko sa babaeng yun kapag hindi mo ako tinulungan. Sige, kung yun po talaga ang gusto ninyo. Mamayang gabi, hanapin natin siya. Sigurado ako doon ko siya makikita sa tagpuan namin. Talagang may tagpuan pa kayong dalawa, ha? Pagsapit ng gabi, dinala ko ni Kevin sa tagpuan nila ni Anessa. Wala pang babae doon, kaya hinanda ko ang samurai ko para patayin siya. Malungkot si Kevin habang nag-aabang kami. Alam ko masasaktan ka kung sakaling papatayin ko siya. Pwede po bang bigyan niyo siya ng pagkakataon na magpaliwanag kung sakaling darating siya? Kahit patayin mo siya, hindi naman siya papalagi. Ang gusto niya lang magpaliwanag. Matagal na niyang gustong makipagkita sa inyo eh. Pero nauunahan siya ng takot at pagkahiya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Papatayin ko siya dahil kamay niya ang pumatay sa asawa at anak ko. Alam ko naman po yun eh. May paparating. Si Anessa po yan. Sa pangalawang pagkakataon, nagkaharap kami ng babae. Hinanda ko ang samurai at sinalakay ito. Umilag siya sa pag-atake ko. Bigla ko siyang nasugatan sa braso kaya napaatras siya at nagtago kay Kevin. Kuya Diego, alam ko pong galit kayo sa akin dahil sa ginawa ko sa mag-ina ninyo. Pero pwede bang pakinggan niyo muna ako kahit saglit lang? Pagkatapos nun, pwede niyo na akong patayin, sige. Dahil paliwanag na sa akin lahat ni Kevin. Pero hindi yun rason upang patawarin kita. Naiintindihan ko. Nung gabing dumating ako sa bahay niyo,
Nakalaban ko ang aswang na mandurugo na siyang gumamit sa akin para pumatay ng tao. At ano naman ang pakialam ko sa'yo, ha? Ang mahalaga lang para sa akin ay ang maipaghiganti ko ang asawa at anak ko. Hindi mo sila may paghihiganti kung ako lang ang papatay mo. Kailangan dalawa kami ang patayin mo. Dalawa? Oo, ang espiritong sumanib sa akin ay mula sa aswang na mandurugo. Kaya hindi ako nagpakita ng matagal dahil kinikilala ko kung sinong aswang yun. Alam mo ba kung sino siya? Oo, Kevin. Kung ganon, sino? Si Ate Gina. Siya ang aswang na mandurugong sumanib sa akin. Katawan ko nga ang pumatay sa kanila. Pero ang espiritong kumukontrol sa katawan ko ay si Gina. Wala na rin naman akong kawala. Hinahabol na rin ako ni na Ate Gina at ng mga ang kanyang mandurugo. Kung ikaw ang makapatay sa akin, edi mas mabuti. Hindi nila ako pwedeng mapatay dahil maaari nilang gamitin ang dugo ko para mas lalo silang lumakas. Si Gina? Si Gina ang aswang? Kayo na lang ho ang tumuklas kung hindi kayo naniniwala. Ngayon sige ho, pwede niyo na akong patayin. Bigla akong nanghina ng mga oras na yon. Ang buong akala ko napatawad na kami ni Gina sa lahat ng nangyari. Pero nagtanim pala siya ng sama ng loob at naisipan pa niyang patayin ang aking mag-ina. Napagtanto kong hindi dapat sisihin si Anessa, bagkus ginamit lamang siya para makapaghiganti sa amin. Nabitiwan ko ang aking samurai at kasabay nun ang paparating na pagaspas ng pakpak. Kuya Diego, hindi ka dapat manghina. Paparating na ang mga mandurugo. Ito na ang pagkakataon mo para makaganti. Sigurado kong alam na rin nilang tagpuan namin ni Kevin. Papatayin ko ang Gina na yon. Sa tingin mo ba kasama nila si Ate Gina ngayon? Sa tingin ko oo. Dahil gusto niya rin akong patayin. Kuya Diego, makipagtulungan ka na lang muna kay Anessa. Mas may kakayahan siyang gamitin yung samurai laban sa mga aswang. Ginawa ko ang samurai upang ako ang makapatay sa aswang. Kung gusto mong makipagtulungan sa akin, Anessa, humanap ka ng bagay na gagamitin mo panlaban sa kanila. Hindi ko na kailangan maghanap ng patalim sa totoo lang. Kaya ko silang labanan ng lakas ko. Nagsinungaling lang ako na pumunta ako sa shop nyo. Gusto lang kitang makita nun at makilala. Ayun yung mga aswang na mandurgo. Ayun sa Ate Gina, ang aswang na may pinakamalakas na aura. Siya yan. Napatingin ako sa ere at nakita ko ang mga aswang na mandurugo, lumilipad at bawat isa sa kanila ay nakahanda na sa laban. Tiningnan ko ang isang aswang na itinuturo ni Anessa na siya si Gina. Ngumisi ang aswang sa akin. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang maging masaya? Hindi! Ang anak at asawa mo ay inalay ko sa aking mga ninuno para magkaroon ako ng dagdag na kapangyarihan. Hayop ka. Kaya pala tinatanong mo ko kung gusto ko pang mag-asawa dahil inaasahan mo na aasawahin kita. Akin ka naman talaga. Simula't umpisa, ilagaw ka lang ni Susan. Kaya balak sana kitang bawiin. Pero ngayon dahil nakipagkasundo ka sa babaeng yan, nagbago ang isip ko. Gusto ko nang patayin kayong lahat. Gusto mo akong labanan para mapatunayan mo kung talagang malakas ako, hindi ba? Pagsisisihan mong sinalinan mo pa ako ng dugo mo. Matapang ka porket marami kang kasama. Pero ano naman ang may tutulong ng mga yan sa'yo? Wala! Mga alagad, sugurin at patayin ang mga yan. Walang ititira. Ako nang bahala kay Anessa. Pinulot ko ang samurai sa lupa at hinanda ng lumilipad na ang mga aswang upang sumalakay sa akin. Binuksan ni Kevin ang kanyang bag at inilabas ang baon na asin at bawang. Ako nang bahalang sumaboy sa kanila. Kuya Diego, ikaw nang bahalang tumaga sa kanila para mapatay na sila. Oo, yun ang gawin natin. Mas marami sila kaysa sa inaasahan natin. Sana gabayan tayo ng Diyos laban sa mga halimaw na yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, Kevin. Hindi niya hahayaan na mas maraig ang kampo ng demonyo sa atin. Ayun na yung mga aswang! Ah! Ah! Dala ng aking galit
Lumaban ako sa mga aswang ng walang takot. Ang kada isang aswang na natatamaan ng asin at bawang ay tinataga ko. Inaatake ko sila ng samurai sa leeg para mamatay agad. Nakita kong sumalakay ang isang mandurugo mula sa likod ni Kevin. Tumalon ako at pumatong sa balikat niya habang saksak sa kanya ng matulis kong samurai. Natamaan ko ito sa tiyan kaya namatay ang aswang. Ang galing niyo naman po! Mamaya mo na akong purihin kapag naubos na natin sila. Sa tingin ko, kaya madali silang napapatay dahil wala silang lakas kagaya kay Gina. Tingnan mo sila, Anessa. Imbis na sa lupa maglabanan, lumilipad sila pareho sa ere. Iyan ang kakaibang kapangyarihan ni Anessa. Kaya niyang lumipad si Ere kahit wala siyang pakpak. Sa mandurugo din galing yung kanyang kapangyarihan eh. Kaya alam niya rin kung paano sila mapapatay. Kasing lakas at kasing bilis lang din niya kumilos sa mga aswang na mandurugo. Sana nga talaga, magtagumpay siyang mapatay ang Gina na yan. Nagkamali pala ako nang sinabi ko sa inyo, Kuya Diego. Totoong manunugis pala talagang pinagmula ni Anessa. Ano ba talagang totoo? Natatakot po kasi ako sa inyo nun eh. Nung malaman ko nagalit ka sa akin kaya parang nag-iba na yung mga sinasabi ko. Di bale, sa susunod na natin pag-usapan yan kapag naubos na natin ang mga aswang. Sabay-sabay ang mga mandurugo sa pag-atake sa amin ni Kevin kaya nagsaboy siya ng asin at bawang. Bawat mandurugo ay natamaan. May mga umatras sa takot na masunog, ngunit inutusan sila ni Ginang lumaban hanggang kamatayan. Iwinasiwas ko ang samurai na may dumadaloy na itim na dugo ng mga aswang. Natalsikan pa ang mukha ko ng dugong yun. Tatapusin ko na talaga ang mga lahi ninyo! Kung ayaw nilang sumalakay, tayong sasalakay sa kanila! Sige, kumanda ka! Lakasan mo ang pag-agis ng asin at bawang para maabot silang lahat. Opo, nakaanda na po ako! Ngayon na! Tumakbo kami ni Kevin sa ilalim ng mga mandurugo. Nagsaboy siya sa ere kaya ang ginawa ko, tumakbo ko para makakuha ng buwelo para makatalo ng mas mataas. Nabot ng samurai ko ang 3 mandurugo na natamahan din ng asin. Tinaga ko sila at sinaksak kaya sabay silang bumagsak sa lupa. Nang pabagsak na rin ako, hindi ko na malayang may isa pang mandurugong nag-aabang. Nakalmot niya ako sa dibdib at nahampas ng pakpak. Ang lakas na pagkampas na sa akin. Sobrang tigas na kanilang mga pakpak. Kaya niyo pa po ba? Oo, kaya ko pa. Hindi ako pwedeng mamatay agad hindi natin sila nauubos. Si Anessa! Tumatakbo siya papunta rito! Humahabol naman si Gina sa kanyang likuran. Hindi niya mauubos ang lahi ko. Marami kami. Kami ang pinakamalakas na babaeng aswang. Masyado kang mayabang. Hindi mo nga ako natamaan kahit isang beses eh. Kevin, akin lang samo rin ni Kuya Diego. Magpahinga na kayo at ako nang bahala sa kanila. Wala sana akong balak ibigay sa iyo to. Pero mukhang malalang sugat ang natamo ko sa akin, dibdib. Ipangako mo sa akin na papatayin mo sila lahat. Pinapangako ko ho. Salamat sa pagtitiwala ng samurai niyo sa akin. Inabot ko sa kanya ang samurai at lumipad siya sa ere. Saktong nakalipad siya, sinalakay kami ni Gina. Nahawakan niya sa damit si Kevin. Buong lakas niyang hinagis at tumalsik ito sa matataas na damuhan. Halos hindi ko na makita kung saan siya bumagsak. Kung ako lang sana ang pinili mo, hindi mo to mararanasan. Hindi pa sana namatay si Susan at mas lalong hindi ka mamamatay. Mas mabuti na mamatay ako kaysa magkaroon ng pamilya kagaya mo. Ah, ganun ha? Patayin mo na ako para makasama ko na sa kabilang buhay ang pamilya ko. Talagang papatayin kita! Hinanda niya ang mahaba niyang kuko at akmang itatarak sa dibdib ko. Nakita kong paparating si Anessa at narinig kong napahiyaw sa sakit si Gina. Akong kalabanin mo! Huwag ang taong walang kalaban-laban sa'yo! Tama ka, pinalok sa akin ng mga ninuno. Isa kang tinik na manunugi sa aming mga mandurugo.
sugatan na rin ang likod mo. At kahit lumaban ka pa, mauubusan ka na rin ng dugo at mamamatay. Sabi nga kong harapin mo eh! Muli siyang inatake ni Anessa ng samurai, pero nasalo ng kanyang mahahabang kuko ang talim nun. Tumunog ang metal ng malakas. Lumipad ang aswang na mandurugo sa itaas ng ere at inutusan ang natitira niyang mga alagad. Labanan si Anessa! Hanggang kamatayan, hindi tayo magpapatalo! Huwag lamang siya! Sige, lumapit kayo! Hindi ako natatakot sa inyo! Anessa! Biglang nagbago ang kanilang anyo. Mag-ingat ka! Kapag naglalabas sila ng kakaiba nilang anyo, ibig sabihin, nakahanda na rin ang kanilang lakas. Kumapit ka sa kahoy na sinasandalan mo. May gagawin akong kakaiba. Ano? Papalapit na sila! Ngayon na, Kuya Jaigo! Kumapit ka na! Dali-dali naman akong kumapit sa puno ng malaking kahoy na sinasandalan ko. Nakita kong tinaas ni Anessa ang samurai at pumikit. Parang may binubulong siya sa hangin. Naramdaman ko na lang na may kakaibang init na bumabalot sa paligid. Buong lakas niyang tinarak sa lupa ang samurai at nagsaniyo ng ilaw na nakakasilang. Parang may kuryenteng gumapang sa lupa at lumindol. Tumalsik ang mga aswang. Nawasak ang kanilang pakpak pati ang katawan. Ang natira na lang ay si Gina na nakalipad sa ere pero naapektuhan pa rin sa kapangyarihan ni Anessa. Sana wala kakaibang kapangyarihan yon! Nagulat ka ba? Galing yun sa ama kong pinatay mo! Hindi niya yun ginamit sa'yo dahil inilaan yun para maipasa sa akin. Visit kang babae ka! Patayin mo na siya, Anessa! Si Anessa mismo ang pumatay sa asawa at anak mo! Kaya dapat dalawa kaming kinalaban mo! Kaya ako sila pinatay dahil sa kagagawan mo. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang kumontrol sa katawan at utak ko. Kaya ngayon nandito ako para singilin ka. Ang taong minsan mo nang inalipin para pumatay ng tao ay siyang papatay sa'yo. Mahigpit na hinawakan ni Anessa ang samurai at inihagis papunta kay Gina. Hindi nakailag ang babae. Tumarak ang samurai sa dibdib niya kaya nagwawala siya sa sakit. Unti-unting naging abo ang katawan niya hanggang tuluyang nawala. Bumagsak ang samurai ko sa lupa. Natapos din ang kasamaan mong babae ka. Anessa, hanapin mo si Kevin. Baka mamaya na paano siya roon sa gitna ng damuhan. Oh, sandali lang ha. Oh, dali mo siya kagad dito. Opo. Dali-dali namang pinasok ni Anessa ang matataas na damuhan. Maya-maya pa, lumabas na silang dalawa. Inalalayan niya si Kevin na may maraming galos. Pinilit kong makatayo para makamusta ang lalaki. Kevin, ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako. Tumama sa matulis na kahoy yung tagiliran ko kaya may malaki akong sugat. Ano? Patingin nga ako. May sugat nga talaga siya, Anessa. Kailangan natin siya dali sa pagamutan. Oo, ngayon ako mismo. Binuhat namin si Kevin para dalhin sa center. May nakasalubong pa kaming mga tanod. Kasama nila palagi si Mang Anton. Nagulat naman ang matandang lalaki nang makita ang aming mga sitwasyon. Hindi na muna siya nag-usisa at tumulong na lang sa pag-alalay. Habang ginagamot naman nila ang lalaki, doon na sila nagtanong-tanong kung anong nangyari. Sinabi ko naman sa kanila ang lahat at kung ano o sino ang traidor. Pinarating ko na rin na ang aswang ay si Gina. Nasaan na si Gina? Nakatakas na ba siya? Wala na si Gina. Napatay na siya ni Anessa. Si Anessa ang pumatay sa asawa at anak mo. Alam ko na ho yun. Pero may dahilan ang mga bagay na yan. Si Gina ang may kasalanan ng lahat kung kaya't nagawa ni Anessa na patayin ang aking asawa at anak.
Ngayon, wala na tayong dapat ikatakot. Malaya na ulit ang ating baryo. Wala na ang aswang na pumapatay sa mga taong walang kalaban-laban. Mga kasama, kapatay na nila ang mga aswang. Wala na tayong dapat katakutan. Nakalaya na ang ating baryo sa mga aswang na mandurugo. Nagbunyi ang lahat dahil sa kanilang nalaman. Ginising nila ang iba pa para ibalita na wala ng mga aswang. Masaya ang lahat at taos-pusong nagpasalamat sa amin. Nagkaroon naman kami ng pagkakataong magkausap ni Anessa ng gabing yon. Sana ho, dumating ang panahong mapatawad niyo ako sa lahat ng ginawa ko. Ko sinasadya ang lahat ng nangyari, kuya. Napatawad na kita, Anessa. Talaga ho? Oo. Naisip ko lang na hindi patas kung papatayin kita. Hindi mo naman kasalanan ang lahat. Kinamit ka lang rin naman. Patay na rin naman ang totoong pumatay sa mag-ina ko. At sapat na yon. Sa pakiramdam ko, ay paghiganti ko na rin sila. Maraming salamat ho, Kuya Jaiko. Ano naman ang plano mo ngayon? Kailangan ko na hong umalis. May naghihintay pang mga aswang sa ibang bayan. Hindi lamang aswang na mandurugo ang kailangan kong tugisin. Nga ho pala, samurai niyo ho. Hindi ko na yan kailangan. Sige na, regalo ko na yan sa'yo. Sana marami ka pang mapatay na masasamang nilalang gamit yung samurai na yan. Salamat ho. Maraming salamat ho. Pakisabi na lang ho kay Kevin. Babalik ako sa sunod na araw. Maghintay lang siya sa tagpuan namin at darating ako. Sige, mag-iingat ka. Hindi na niya nahintay na makausap si Kevin. Alam kong marami pa siyang gagawin bilang manunugis. Pagsapit ng umaga, siya agad ang unang hinanap ni Kevin. Ang sabi niya, babalik daw siya sa susunod na araw. Hintayin mo na lang siya sa tagpuan ninyo. Ganun po ba? Sayang naman. Hindi ko man lang siya nabati sa pagpatay niya sa aswang na mandurugo. Pwede mo naman siyang batiin kapag nakabalik na siya. Alam mo, tumigil ka na dyan sa pagiging sad boy mo. Hindi bagay sa'yo. Pero salamat ha. Salamat sa lahat. Wala po kayong dapat ipagpasalamat sa akin. Sa katunayan, malaki po ang kasalanan ko sa inyo eh. Pasensya na po talaga, Kuya Diego. Napatawad na kita, Kevin. Magpagaling ka na lang dyan. At na makapagbukas na tayo ng shop natin sa susunod na araw. Opo, medyo malalim pa po yung sugat ko ngayon eh. Mabuti na lang din, hindi ako namatay. Kaya hindi ka namatay dahil binigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Alam na rin ng mga tao ang lahat kaya labis silang magpapasalamat sa mga ginawa natin. Natupad na po ninyo yung gusto ninyo. Nabigyan nyo na po ng hustisya ang mga nangyari sa pamilya ninyo. Oo, at sobrang saya ko ngayon, Kevin. Ikaw na lang ang natitira kong pamilya kaya sa ayaw mo man at sa gusto, poprotektahan kita. Bumalik ang katahimikan ng baryo matapos ang pagpatay namin sa mga aswang. Hindi ako iniwan ni Kevin pagkatapos ng mga nangyari hanggang sa unti-unti kong natanggap ang pagkawala ng aking mag-ina. Si Kevin ang inaasahan ko sa aking shop hanggang sa lumago pa nga ito. Sa kasalukuyan, nagkatuluyan si Kevin at si Anessa. Ang mas nakakatuwa pa, sa iisang bubong kami nakatira. Nadagdagan pa ang itinuturing kong pamilya nung nagkaanak sila. Isang magaling at kinatatakutang manunugis ngayon si Anessa. At hindi matatawaran ang ginawa niya para sa baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.